balikan natin ang ating kasamahan na si Corina Sanchez Rojas sa Vatican City. Corina, ano pa ang mga iba pang kaganapan dyan? Pinky, hindi na talaga maiwasan na mapag-usapan ang Pilipinong kardinal na si Luis Antonio Tagle bilang isang malaki ang tsansa na maging bagong Santo Papa o isang papabili. Pero tikom pa rin talaga ang bibig ng mga miyembro ng simbahan at ayaw pangunahan ang resulta ng botohan. Narito ang ilan sa mga naganap na at magaganap pa lamang. Taong 1973 nang makilala ni Father Robert Reyes ang isang batang Luis Antonio Tagle sa seminaryo ng Ateneo de Manila University. Under martial law ang bansa noon at isa ang seminaryo sa mga naging lugar para sa tahimik na paglaban at pagninilay. He was this very skinny boy from Imus, Cavite, and very quiet. But then if you start talking to him, he's a conversationalist. You can talk, and he's very intelligent, very friendly. Ngayon, isa ang 67-year-old na si Cardinal Tagle sa likely contender bilang susunod na Santo Papa, kilala bilang Chito at nabansagan na rin na Asian Francis. Everybody knew that he was brilliant. And as early as that time, it was, I think prophetic that some of the professors who knew how brilliant he was saying he will become cardinal in the 70s. And when they got tired of saying he will become cardinal, from time to time, he might even become pope. Would you imagine, in his youth, he already showed an exceptional, perhaps exceptional qualities that made people think that he will go very far in the ecclesiastical ladder, and which many years later happened. Mahigpit na ngayon ang seguridad sa Vatican ilang araw bago magsimula ang conclave. Ang secretive process of selecting a new pope, higit 130 cardinals under the age of 80 ang boboto sa Sistine Chapel para sa bagong pinuno ng simbahang Katolika. Nitong linggo, dumalo sila sa misa para sa huling araw ng Novendiali o ang 9 days of mourning para sa yumaong Pope Francis. Sa May 7 naman magsisimula ang conclave at ang daily routine ng mga kardinal sa Casa Santa Marta mag-uumpisa. Between those morning and afternoon sessions, they will be bussed back to Santa Marta, where they will continue in their seclusion. And once in there, they can go back to their rooms, they can rest, they can talk to each other until the afternoon. Then they go back to the Sistine Chapel. In the evening, the same thing. They go back from the Sistine Chapel in the buses to Santa Marta, have dinner, and they can stay up as long as they want. There's no curfew of that kind, with meetings, talking to each other, and then on the next day, they start the routine all over again until a pope has been elected. Isa si Cardinal Tagle sa tutulong sa Camerlengo, Cardinal Kevin Farrell, sa paghahanda sa conclave. Bukod kay Tagle, dalawa pang Pinoy Cardinal, si Jose Advincula at Pablo David ang kasama sa conclave. Kung sakaling pala rin si Tagle ang magiging first Asian Pope in modern history. I will find it a self-fulfilling prophecy because, as I said, we were teenagers and they were already teasing him, Cardinal Tagle. And some were even teasing him when they got sick and tired of just saying Cardinal, Cardinal, Cardinal. Why not Pope Chito? I will look at God and tell God, you really know how to surprise us. Ayan, kaya Pinky, kahit na tikom ang bibig at iniiwasan talaga ng mga miyembro ng simbahan mula dito sa Vatikano, Pilipino man o Banyaga, ang usapan tungkol sa kung sino ang malamang na mananalo at papalit kay Pope Francis ay hindi naman ito iniilagan ng ordinaryong tao. Kapag ordinaryong tao ang iyong kausap, lalo't kabataan, ay matibay ang kanilang paninindigan kung anong uri ng Santo Papa ang gusto nila.
At karamihan sa kanila ay nagsasabi na nais nila ng isang magsusulong ng mga nasimulan na ng dating Santo Papa. May mga kategorya tulad ng liberal, moderno at progresibo, at sa kabilang banda naman, mayroon yung makaluma at tradisyonal, konserbatibo na magdadala sa simbahan sa mga sinaunang mga aktibidad. At kaya mamaya, para mas maliwanagan tayo ay makikipag-usap sa isang nag-aral talaga ng kasaysayan ng Simbahang Katolika para mas maliwanagan din tayo kung ano ang kahalagahan ng uri ng pag-iisip at interpretasyon sa katikismo ng papalit kay Pope Francis. Magbabalik tayo mamaya. Maraming salamat, Corina Sanchez Rojas. Babalikan ka namin maya-maya lamang.